Kasi ang stand niya, si Allah hindi umiiral sa ibabaw ng kanyang arsh. Tayo, ang stand natin siya ay si Allah subhanahu wa ta'ala yung umiiral sa ibabaw ng kanyang arsh, angkop sa kanyang kadakilaan at kamahalikaan. Nagbanggitan ng mga ayat, mga hadith at hindi pa ako tapos. Ngayon, ang tanong natin kay Ustad Mahid ay Sheikh Mahdi, saan po ang inyong dalil mula sa Quran at mula sa hadith na sinabi niyang si Allah ay hindi umiiral sa ibabaw ng kanyang arsh? Mga magulang at mga kapatid, tayo ay nagkakaisa na wala tayong iaangkop sa Allah na kahit anong bagay. Maliban lamang sa binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran at maliban lamang sa binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin aangkupan, ano ba yung katanungan? Dalil. Hindi, malinaw eh. Dalil po. Itutugma ko sa kanyang katanungan. Hindi, pero kailangan kasi patay natin napagkasunduan, kahit hindi pa napagkasundo, bilang Muslim, dapat saan may babati yung akida mo? Sige. Akida ko to dahil sinabi ni Allah. Akida ko to dahil sinabi ng mahal na propeta. Hindi mo sabihin, akida ko to dahil sinabi ni Imam Suyuti, ni Imam Subki. Ang tanong ko, saan sa dalil sa Quran at hadith, okay man ng sahaba, na si Allah ay hindi umiiral sa ibabaw ng kanyang arsh? Kasi kaninang mga ayat nagpakita ako eh. Okay, so saan ang dalil mula sa Quran at Sunnah na sinasabi ni Allah at ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, si Allah hindi umiiral sa ibabaw ng kanyang arsh? Okay, sige pa. So malinaw po yung... Okay, so mga magulang at mga kapatid, tulad ng sinabi ko, bawal na angkupan ng Allah ng bagay na hindi niya sinabi sa kanyang Quran at hindi sinabi ng kanyang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadis. Sapagkat walang binanggit ang Allah kung saan siya naroroon, bakit natin aangkupan ng Allah ng lugar na kinaroroonan niya? Samantalang, mayroon ba siyang sinabi sa Quran na ako'y nasa aras? Ha? Ako'y nasa langit? Ang pagkakasabi sa Quran ay istawa alal arsh. Ang sinabi sa Quran ay istawa alal arsh. Ngayon, ang istawa alal arsh ba? Ang kahulugan nun ay ako ay nasa arsh. Translation mo na ang istiwa ay nasa arsh ay napakalaking kamalian. Tulad ng aking ipinaliwanag kanina sa tafsir ni Imam Ibn Kathir na ang inyong paniniwala na nasa arsh ang Allah ay mali. Hindi yun ang kahulugan ng istiwa. So, aangkupan mo ba ang Allah ng lugar na siya mismo sarili niya hindi nagsabi? Okay, babasahan ko kayo ng ayat. Dapat ang Allah ang magsagot kung saan siya. Ha? Hindi tayo. Okay. Si Imam At-Tabari, kilala niyo ba si Imam Tabari? Kanina pinaliwanag niya. Si Imam Tabari ay Imamul Mufassirin, Amirul Mu'minin na fi tafsir. Siya ang pinaka-amir ng mga mufassirin. Binanggit niya sa kanyang tafsir na may hadis ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya ay tinanong ng ilan sa mga tao noong panahon na yun. Ya Muhammad, aqaribun Rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyahu. Fa'anzalallah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujib. Okay. Pangalawang hadis na binanggit ni Imam At-Tabari. Sa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayna rabbuna fa'anzalallahu ta'ala dhikrahu wa idha sa'alaka ibadi anni qarib fa inni ujibu da'wata da'i idha da'an. So ito mismo ang Allah sumagot. Sabi ni Imam Tabari, may ilan sa mga sahaba ng Rasulullah nagtanong, Ya Rasulullah, malapit lang ba ang Allah upang sa gayon bulungan lang namin? O kaya siya ay nasa malayo para siya ay tawagin namin ng malakas? So ito yung nasa hadis, ha? Sa ibang hadis, sabi ng mga sahaba, Ya Rasulallah, ay narabbuna, saan ang ating Panginoon? So nagpadala ang Allah ng ayat. Ito'y sabi ni Imam Tabari. Ang ipinadala ng Allah na ayat ay, Idha sa'alaka ibadi anni, fa inni ujibu da'watad da'i, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idha da'an. Itong sinagot ng Allah. O Muhammad,
o may magtatanong sa'yo tungkol sa akin, magtatanong sa'yo kung ako'y saan, hindi karibon, ako'y napakalapit. Ujibu da'watad da'i idha da'an, aking sinasagot ang Last 1 minute. panalangin ng tumatawag sa akin. At ipinaliwanag ni Imam Jalaluddin Sayuti kung ano ibig sabihin ng kalapitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalapitan ng Allah ay sa pamagitan ng kanyang kaalaman. So yan ang sagot. Ayan. Maghanap pa ba kayo ng ibang kasagutan? Maliban sa Ay, Kasi ang